Sa kalagitnaan ng gabi, isang di inaasahang pangyayari ang naganap sa baryo Pulang Lupa. Tulungan niyo po kami! Nasa loob pa ang mga magulang ko! Matapos ang sunog, makalipas ang ilang oras, at sa kasawiang palad ay hindi nailigtas ang magulang ng magkapatid. Dahil sa wala ng kamag-anak ang magkapatid, ang kaisa-isang tiyahin na kapatid ng kanilang ama ang kumupkop sa kanila na may lihim na manggalit sa kanilang ina. Ngunit dahil nga sa kapatid nito ang kanilang ama, nakuha pa din itong pag-aralin si Jana. Subalit, ang lahat pala ng iyon ay may kapalit. Ano ba yan, Jana? Anong katanganan naman yung nagawa mo? Aray! Hindi ko naman po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Nangangatwiran ka pa? Asa pa yung kapatid mo? Ate! Halika nga dito. Sa kapambata ka. Magsama kayo ng ate mo. Mga palamunin. Makalipas ang ilang buwan, napag-isip-isip ni Jana na lumayas na lang sa malupit na kamay ng kanyang tiyahin at magsariling sikap na lang upang mabuhay sila ng kanyang kapatid. Namasukan siya bilang tindera sa isang kainan hanggang sa napagtapos niya ang kanyang sarili sa elementarya. Nang tumungtong na siya sa high school, pinag-aral niya na din ang kanyang kapatid sa elementarya. Nagsikap ang magkapatid sa pag-aaral at nakapagkolehiyo siya at high school naman ang kanyang kapatid. Ngunit dahil nga sa hindi na niya kayang tustusan ang kanyang matrikula, nakilala niya si Manager Cherry, isang may-ari ng club, at siya ay inalok nito na magtrabaho dito dahil siya naman ay maganda. Napilitan siyang tanggapin ang inaalok nito dahil sa gipit na din siya. Sige po, papayag na po ako. Pero hanggang maaari po ay hindi ako magpapagalaw. O sige, ikaw bahala. Sasahod ka pa din, mapag-aral ka pa. Sayang din ganda mo, kailan mo gusto mag-umpisa? Sa pasukan na lang po, para ma-budget ko yung oras ko. At dahil siya ay pang-umaga sa eskwelahan, siya ay nagtatrabaho sa gabi. Siya ay sumasayaw sa club at sa napagkasunduan hindi siya nagpapagalaw. Marami ang nahihiwagaan at naaakit sa kanya, lalo na siya ay nakamaskara. Hello pre, kamusta ka na office boy? Eto, medyo busy. Ikaw ba? Ayun, natapos na sa kontrata ko. Pre, nagkausap nga pala kami nila Proy at Jeff ah. Tara, manilibre ako. Ang dami pa akong gawain eh. Pre naman, minsan na ako manlibre, tatanggihan mo pa. Sige na oh, makompleto man lang tayong 4. Oo na nga. O, kailan ba? Nagkasundo din ang magkaibigan. Pumunta sila sa club, ang Pegasus, isang sikat na bahay aliwan. Doon nagsimula ang hindi sinasadyang pagkakabighani ni Daniel sa isang misteryosang babae. Habang ang tatlong kaibigan niya ay abalang-abala sa mga babae sa club, si Daniel ay tila walang kibo hanggang sa di niya natigil ang sarili na tanungin ang manager ng club kung sino ang babaeng nakamaskara. Pwede ko bang malaman kung sino yung performer na nakamaskara? Hindi pwede, privacy niya yun. Sige na oh. Gusto ko lang siyang makilala. Kasi... Hanggang sa inabutan niya na ito ng suhol para lang pumayag na malaman kung sino ang nakamaskara. Iyon, yung naka-pink na t-shirt, yun si Misteryosa. Diyan ang pangalan niya. Hindi na nakaimik si Daniel dahil namangha na siya sa angking kagandahan nito hanggang sa hindi na nawala ang paningin nito sa babae. Natanaw niyang papauwi na ang babae kinahangaan niya. Dali-dali niya itong sinundan, ngunit hindi niya ito inabutan nang sumakay na ito sa jeep. Sayang. Gabi ng sunod na araw, nagpunta muli si Daniel sa club at pinalikan ang babae na nakamaskara. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataong makausap niya ito. Jana! Ha? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ako nga pala si Daniel. Nauna na ako. Sandali lang.
Gusto ko lang magipagkaibigan. Pwede ba? Uwi na ako. Gabi-gabi na nagpunta si Daniel sa club. Hindi para maglibang, kundi para masilayan ito si Jana. Hatid na kita sa inyo. Ay, hindi na po. Salamat na lang po. Huwag ka nang mag-opo. Tumatanda ako sa'yo niyan eh. Hatid na kita para di ka na magantay pa ng sasakyan. Makakauwi ka agad. Pumayag na din si Jana dahil sa kakulitan nito. At mukhang mapagkakatiwalaan naman niya si Daniel. Sige. Dito na lang ako. Konting lakad na lang. Nandun na ako sa amin. Hatid na kita. Hindi. Wag na. Di na rin kita maasikaso eh. Pagod na ako, saka inaantok na din ako. O sige na nga. Mamaya na lang uli ah. Ha? O sige, ingat. Sa opisina, madalas natulala si Daniel. Tuluyan na nga siyang nabighani sa kagandahan ni Jana. Bigla namang dumating ang kanyang kaibigan na si Jet para kumustahin siya. Pre, gusto ka na? Hoy pare, tulala ka. Ha, pre? Pasensya, andyan ka pala. May problema ba? Jeff, remember the mystery girl in the club? Ay, nakamaskara? O bakit? Anong problema sa kanya? Pre, tinamaan nata ako. Think I'm falling in love with you. Ha? Pre, babae sa club yun. I know, but she amazed me so much. Oh, anong balak mo? Di ko alam, bro. Pre, problema yan. Paano ang mama mo? Sa gabi-gabing dumadalaw si Daniel kay Jana, ay nagkakamabutihan na silang dalawa. Jana, mahal na yata kita. Ha? Magtigil ka nga dyan. Alam mo kung ano ako, di ba? Pero ikaw ang sinasabi ng puso't isipan ko. Pero mali. Edukado at mayaman ka. Samantalang ako, isang GRO. Anong sasabihin ng mga magulang mo kung papatol ka sa isang katulad ko? Wala silang magagawa. Mahal kita. Paglalaban kita kahit kanino pa. Dahil sa napamahal na din siya dito, wala nang salita pang lumabas mula sa kanyang bibig. At siya'y napaluha na lamang at niyakap siya ni David. Jana, umalis ka na sa club. Tutulungan ko kayo ng kapatid mo. Tutulungan kitang makapagtapos. Hindi na nakatanggi si Jana dahil labag din naman sa kalooban niya ang pagsasayaw sa club at inahayahan siya ni Daniel sa kanila upang ipakilala sa kanya sa mansyon ng mga Villafuerte. Magandang umaga po, sir. Andyan ba si Mama? Opo, nasa loob po. Hindi na muna pumasok sila Jana at Daniel sa gate. Daniel, ang laki ng bahay niyo. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Nandito ako sa tabi mo. Akong bahala sa'yo. Magandang umaga po, madam. Son, who is she? Ma, she's my girlfriend, Jana. What? Iha, who's your parent? What's your family business? Ma, Why, son? I'm just asking. Madam, mahirap lang po kami. Working student po ako. May nakababatang kapatid pa po ako at ulila na po kami sa magulang. Pero, Okay, stop it. Son, can we talk? Jana, wait for a while. Ma naman, ba't di mo pinatapos sa sasabihin niya si Jana? For what, son? Ang pangit ng start ng background niya. Masasayang lang ang oras ko kung papakinggan ko siya. Hindi ang tulad niya ang gusto ko para sa'yo, Daniel. Isa kang Villapuente, tandaan mo yan. Pero mama, mahal ko si Jana. Siya ang gusto ko. Siya na ang buhay ko. What happened to you, son? Hindi siya ang nababagay sa'yo. But I really love her. Anong mangyayari sa pagmamahal? Mapapakain ka ba nun? Ha? Buo na ang desisyon ko.
Siya ang gusto kong pakasalan. San, once na sumama ka sa babaeng yan, wala kang aasahang mana. Yun lang ba, ma? Sa inyo na kayamanan nyo kung di nyo matatanggap ang girlfriend ko. Kaya kong magtrabaho. Hindi ko siya iiwanan. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Lumabas na ng kwarto si Daniel. Malakas na isnara ang pinto. Daniel, anong nangyari? Nothing. Tara, alis na tayo. Sumakay na sila sa kotse. Ipinaliwanag ni Daniel kay Jana ang nangyari. Pinipilit ni Jana na iwanan na siya at huwag talikuran ng kanyang ina. Ngunit hindi na niya ito napilit pa dahil sa mahal niya talaga si Jana. Bumalik sa mansyon si Daniel upang balikan ang kanyang gamit. Oh, iho, buti naman at nagising ka na. Nope, ma. I'm just here to settle my things. What? Habang nag-iimpake si Daniel, dumating naman ang galing ibang bansa niyang kapatid na si Desiree. What's happening here? Ma? Kuya? Ano bang nangyayari? Sorry, sis. Aalis na ako. Saka na tayo mag-usap. Ha? Kuya? Pagsisisihan mo to, kalimutan mo na Villapuente ka. Namuhay sila Daniel nang hindi humihingi ng kahit anong tulong mula sa kanyang ina. Nagtrabaho bilang crew, call center agent at kung ano-ano pa si Daniel. Ay maipakain at mapagtapos niya lang si Jana. Makalipas ang 2 taon, nakatapos na nga si Jana sa kolehiyo. At nakapag-high school na rin ang kanyang kapatid. Nagpakasal si Daniel at Jana sa Huwes nga lang. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa din tanggap ng magulang ni Daniel si Jana. Nagkaroon ng magandang trabaho si Jana. Naging sekretarya siya sa isang abogado. At si Daniel naman ay pumasok sa isang kumpanya bilang office clerk. Lumipas pa ang 2 taon, nagplano na silang magkaanak. Ang hindi nila alam ay pinasusubaybayan pala sila ng kanyang ina. Hanggang sa nagkaroon na sila ng kambal. At agad namang nalaman ito ni Mrs. Villafuente at sila'y inimbita sa mansyon. Boss, saan ba dito yung bahay ni Mr. Daniel Villafuente? Doon yung boss, sa asul na gate, yung katapat ng poste. Salamat boss. Tao po. Sir Daniel. Sino yan? Sir, good morning po. Napauwi na po kayo ng mama niyo sa mansyon. Sama niyo daw po ang inyong pamilya. Ha? Bakit daw? Doon na daw po kayo tumira. Lab, bakit? Pinapauwi na daw tayo sa mansyon. Pero Lab, Huwag kang mag-alala. Dahil siguro sa mga apo niya, tanggap ka na din nun. At umuwi na nga sila sa mansyon. Nagulat ang mag-asawa dahil animoy anghel ang tumambad sa kanila. Si Mrs. Villafuente ay nakangiting sinalubong sila. Pinaganda pa ito ng makakain na tila may okasyon. Nagmano ang mag-asawa, kinarga naman agad ni Mrs. Villafuente ang panganay na kambal. Ang cute-cute naman talaga, look like their grandma. Ito pa isa, so beautiful. At nagtawa na ng mag-asawa, pati na ang mga kasambahay nila. Simula noon, natanggap na ng ina ni Daniel ang asawa nitong si Jana. Sinabihan pa ito ni Mrs. Villafuente na magpakasal muli sa simbahan na ikinatuwa namang talaga ang mag-asawa. At doon nagsimulang magliwanag at tuluyang sumaya ang pamilya ni Jana. Wakas. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig.